Sa isang viral video na mahigit 1 million views, isang walang malay na bata ang pilit na isinasalba ng ilang tao. Ang paslit, nadikitan na pala ng kamandag ng box jellyfish o salabay matapos maligo sa dagat. Ang masaya naman sanang bakasyon sa Palawan ng isang empleyado mula sa Maynila. Napalitan ng pangamba matapos siyang mastain at paluputan din ng box jellyfish. May kumapit na kuryente doon sa hita ko pataas. Yung kuryente sobrang intense eh. Umabot siya hanggang ulo. Tapos hindi ko na maramdaman pa ako, nagbanhid na siya. Ang masaklap, ang ganitong insidente minsan nauuwi sa kamatayan. Nito lang Lunes, isang babaeng turista ang nasawi matapos atakihin ng jellyfish sa Santa Fe, Cebu. Huling message sa akin ni Trisha, yung pamangkin ko, sabi nung wala na. Doon na po ako nag-breakdown. Hindi ko po lubos akalain na yung kapatid ko po, nawala na lang yung ganun bigla. Love the Philippines. Yan ang bagong tourism slogan ng bansa. Pero paano mangyayari yan kung may mga tourist spot sa bansa ang wala pa rin sapat na medical facilities para sa mga emergency cases? Sa viral video na ito na may 1.5 million views, makikita ang isang batang lalaki na wala ng malay, na pilit na iniligtas ng mga nagmamalasakit na residente at kanyang pamilya. Ang bata, kinapitan pala ng jellyfish o salabay. Makikitang binuhusan at pinunasan ng suka ang katawan ng bata. Ilang sandali pa, biglang nagkamalay ang paslit. Box jellyfish din ang umatake sa 24 years old na si Jean Marlan Alcovendas. Bakas pa sa hita niya ang mga sugat na natamo mula sa nakalalasong jellyfish. October 2022, nang mag-tour si Jean at kanyang mga katrabaho sa El Nido, Palawan. Masaya ang unang araw ng kanilang bakasyon. Pero napalitan ito ng takot dahil sa hindi nila inaasahang bisita. May kumapit na kuryente doon sa hita ko pataas. Yung kuryente sobrang intense eh. Umabot siya hanggang ulo. Tapos hindi ko na maramdaman pa ako, nagbanhid na siya. Pag-ahon sa tubig, dito na nakita ni Jean ang nangyari sa kanya. Sobrang init ng part na jellyfish, tas para siyang nilatigo na sugat. Mga nagpantal po siya nung una. Pag upo ko dun sa bangka, nagsigaw sila yung mga bangkeros na salabay daw ako. May handa naman sila doon na suka. Binuhos nila, tas parang kiniskis nila yung part na sting. After ng suka, may kinuha silang halaman. Parang dinurog-durog lang nila. Doon dinilapat lang din nila doon sa part na sting. Tas nag-search ako doon, sabi niya, box jellyfish sa mga deadly na jellyfish. Pero pagkatapos ng ilang oras, si Jean may nararamdaman na raw na kakaiba. Dito na siya isinugod sa ospital na nasa kalahating oras ang layo mula sa pinangyarihan ng insidente. Nag-decide na po yung mga kasama ko na after nung tour, isugod ako sa ER. Pero that time po, naninikip na rin talaga yung dibdib ko nun. Ito po yung marks na naiwan ng jellyfish sting. Base sa karanasan ni Jean, mahalaga na may madaling mapuntahang pasilidad ang mga turista para sa emergency cases at mga lifeguard na sinanay para sa ganitong sitwasyon. Dapat may malapit na hospital or clinics dun sa area kasi hindi po natin maiwasan eh. Possible talaga every hour, every minute may mangyaring incident na gano'n. Kung si Jean maswerteng nakaligtas sa laso ng box jellyfish, ang 31 years old na si Leslie Madrinero, patay matapos paluputan ng makamandag na jellyfish habang nagbabakasyon sa Santa Fe, Cebu. Bali, ang nangyari po kasi is nagkaroon po kami ng yayaan, mga magkakaibigan na magkaroon nga po ng gala. So yun, nag-swimming kami and then nag-decide na kami na punta na kami sa third location which is the ruins. Cliff siya, although hindi naman siya ganun kataas. Pagkatapos ng ilang minutong pagbabad sa tubig, nagkayayaan na raw silang bumalik sa Pampang. Dito na raw may ibang naramdaman si Leslie.
narinig na lang namin is, "Ow!" Parang gano'n, parang nagulat talaga siya. Although hindi kami sure kung bakit. And then, narinig ko na lang, sabi ni Leslie is, "Marlon, nahihilo na ako." Umarap siya sa akin, tapos bumagsak na siya agad. Si Leslie, nasting na pala ng box jellyfish sa braso. Wala silang tour guide na kasama noon, pero may nakasabay silang turista na doktor at nurse. Sa bandang kanan ko, may naririnig ako na, "Oh, eto, suka, suka." So, inabot ko siya. Ako na rin yung nagbuhos sa braso ni Leslie nung suka na dahan-dahan. And then, habang binubuhos ko yon, sini-CPR na po siya. Yung babae po yung nurse, and then yung lalaki po is yung doktor. Sa larawang ito, makikita na naisakay pa si Leslie sa ambulansya papunta sa ospital na nasa kalahating oras ang layo. Sinubukan pa siyang i-revive, pero tuluyang binawian ng buhay si Leslie. Labis ang pangungulila ng pamilya ni Leslie sa bigla niyang pagkamatay. Si Leslie po yung naging sandalan po ng lahat ng pamilya namin. Especially sa mga pamangkin niya. Siya ay nagpapaaral ng 3 pamangkin niya. So parang kasi hindi pa siya nakapag-asawa eh. So yung buhay niya, nakadedicate sa mga pamangkin niya. Nito lang June 9, naglabas na pala ng babala ang bayan ng Santa Fe tungkol sa pananatili ng mga jellyfish sa lugar. Ang problema, hindi naman ito alam ng ilang mga turista kagaya ni Leslie. Wala rin daw mga signages na nakapaskil sa pasyalan para mabigyan ng babala ang mga dayo sa lugar. Ayun, nireview naman namin na wala kaming nakita sa side namin. Sa isang pahayag mula sa mayor ng bayan ng Santa Fe sa Cebu, muli itong nagpaalala sa publiko na maging alerto at mag-ingat habang naliligo sa pasyalan. Iniimbestigahan pa raw ngayon ang insidente. Sa pag-aaral na ginawa noong 2010, nasa 20 hanggang 40 tao ang namamatay kada taon dahil sa jellyfish attack dito sa Pilipinas. Ang Red Cross may paalala sa mga namamasyal, lalo na sa mga dagat. Prevention is the key. Importante, number 1, bago pumunta ng beach, kailangan may kasama tayo kasi body-body system yan. Number 2, i-check natin, meron bang lifeguard, no? Or mga hospital or mga ibang fasilidad na malapit doon. In case of emergency, may pupuntahan ba tayo? And then number 3, very important, kung alamin natin yung environment, especially open sea, maraming mga panganib na pwedeng mangyari din kasabay ng pag-beach natin. Ang mga jellyfish, madalas na nakikita tuwing buwan ng March hanggang August. Pag alam natin na marami palang jellyfish, huwag na tayong mag-swimming kasi delikado po yan. Kung sakali namang maging biktima ng jellyfish attack, ito ang dapat gawin. Unang-una, importante na tumawag ng tulong. Pangalawa, kailangan nating hugasan ang naapektuhang parte ng katawan sa running water. Kung walang running water, maaari tayong gumamit ng vinegar or other simple acid katulad ng makikita sa lemon or calamansi. Kailangan nating tanggalin ang mga natirang tentacles gamit ang ating forceps. Importante na gumamit tayo ng forceps dahil ang mga tentacles ay mayroong venom or poison. So, iisa-isahin nating tatanggalin. Pagkatapos nito, ay gagamit naman tayo ng triangular bandage upang balutin ang naapektuhang braso o parte ng katawan. Kailangan nating dalhin ang pasyente sa pinakamalapit na clinic or hospital para sa karagdagang atensyon medikal. Ngayong inilunsad ang bagong tourism slogan ng bansa. Mahalagang bigyan pansin rin daw ang kakulangan sa mga medical facilities sa ilang tourist destination. Dahil bukod sa ganda ng ating mga pasyalan, mahalagang masigurong ligtas ang mga bakasyonista. Dumarayo ang marami sa mga tourist destination para mag-relax at magpahinga. At ngayong simula na ng bakasyon ng ilan, inaasahang darami pa ang mga lokal na turista. Dapat lang masiguro ang kanilang kaligtasan sa kahit anumang banta.